Pagninilay sa mabuting balita ng Panginoon, Miyerkules ng ikatlong linggo ng Kwaresma, Marso 26, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagninilay. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinapaliwanag ni Jesus na hindi siya naparito upang baguhin o ipawalang bisa ang kautusan, kundi upang ito ay tuparin at ganapin. Ipinapaalala niya na bawat bahagi ng aral ng Diyos ay may halaga at dapat nating sundin ng may taus-pusong pananampalataya. Ngunit higit sa pagsunod sa batas ng formal lamang, itinuro ni Jesus na ang tunay na diwa ng kautusan ay pag-ibig, habag at katapatan. Minsan maaaring sundin natin ang utos ng Diyos ng panlabas lamang. Ngunit wala itong kabuluhan kung hindi natin ito isinasabuhay ng may malasakit at pagmamahal. Bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi lang natin dapat sundin ang kanyang mga utos kundi ipahayag ito sa iba sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Sa ganitong paraan, nagiging tunay tayong mga anak ng Diyos at itinuturing na dakila sa kanyang kaharian. Naway patuloy tayong mamuhay ayon sa kanyang kalooban, hindi lamang bilang pagsunod sa batas, kundi bilang isang pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Aming Diyos, maraming salamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng kahalagahan ng pagsunod sa iyong kalooban. Tulungan mo kaming sumunod hindi lamang bilang tungkulin, kundi bilang pagpapahayag ng aming pagmamahal sa iyo. Turuan mo kaming maunawaan ang tunay na diwa ng iyong mga utos, ang mamuhay ng may pagmamahal, habag at katapatan. Naway ang aming mga salita at gawa ay maging patunay ng aming pananampalataya at maging daan upang higit kang makilala ng iba. Bigyan mo kami ng lakas upang maging tapat sa iyong mga aral, upang sa bandang huli, kami ay maging bahagi ng iyong walang hanggang kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo aming Panginoon. Amen.